Si Nida, kasamang kanyang inang si Aling Norma, narito sa Maynila hindi para magbanat ng buto o mamasyal lang. Lumuwas sila para hanapin ang 13 anyos nilang anak at apo na si Nedeline. Mag-iisang buwan na kasi itong nawawala. Pupunta na lang dito ng Maynila. Tapos gano'n na mangyayari. Hirap na hirap kami magpalaki doon sa bata. Hindi na kami kumain kasi kulang yung pamasahe namin. Kung pinakain ko lang yung nanay ko ng itlog, pinainom ko ng kape, tsaka bumili lang kami ng tubig. Namimiss ko na talaga yung anak ko kasi hindi kami sanay na magkahiwalay. Ayan! Ayan na! Ito na nga. Oh, pango. Nalo kayo. Isang masukal na gubat kung ilarawan ng iba ang Maynila. At kapag dito ka naligaw at minalas, baka ka malapa hindi ng mga mababangis na hayop, kundi ng masasamang mga elemento. Ito kaya ang babagsakan ng naligaw na 13 anyos na si Nedeline. Karamihan sa mga pasaherong ito, kung hindi maghahanap ng trabaho, bibisita sa mga kamag-anak nila rito sa lungsod. Ngunit si Nida, kasamang kanyang inang si Aling Norma, narito sa Maynila hindi para magbanat ng buto o mamasyal lang. Lumuwas sila para hanapin ang 13 anyos nilang anak at apo na si Nedeline. Mag-iisang buwan na kasi itong nawawala. Pupunta na lang dito ng Maynila. Tapos gano'n na mangyayari. Hirap na hirap kami magpalaki doon sa bata. Salaysay ni Nida nitong January 26 lang nung isinama raw ng kapatid at hipag niya si Nedeline para magbakasyon dito sa Maynila. Pero ang masaya sanang bakasyon, simula pala ng isang lagim. Nagpaalam po kasi sa sa tita niya na bibili ng hikaw. Tapos hindi na nakabalik. Ang pangyayaring ito agad nang ipinaalam kay Nida sa probinsya. Kaya naman nung nakapangutang ng pamasahe, dali-dali na silang bumiyahe pa Maynila. Hindi na kami kumain kasi kulang yung pamasahe namin. Kung pinakain ko lang yung nanay ko ng itlog, pinainom ko ng kape, tsaka bumili lang kami ng tubig. At ang natira sa pinangutang nilang pera, imbes na ipanglaman sa kumakalam na tiyan, gagamitin na lang daw nila sa paghahanap sa anak. Magkano po natira yung pera pamasahe? 100 na lang. So anong gagawin niyo po sa 100? Eh ano na lang po namin papaserox dito sa sa missing ng bata. Hindi mapaserox. Paserox mo na yan. 50 pieces. Sa mga sandaling ito, bawat sentimo mahalaga. Mabuti na lang at nakakuha pa ng discount si Nida. 50 pieces. Ilang piraso to? 50. Anong magkano isa? Magkano? 50 cents. Ha? 50 cents po. 50 cents. 25. Ate, magkano po sa akin? 75. Magkano, bakit? Kasi natin nagpa-Xerox kami piso isa. Ngayon, 50 pieces, 25. 50 cents daw po isa. Ilang piraso po ba nun? Kasi may sinusunod kami volume dyan eh. Ang pinasirox na larawan ng anak, agad na nilang ipinaskil at pinagtanong-tanong sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Dito raw kasi huling nakita ang bata. Pwede po magtanong, may po kayong bata na ganito mukha? Nawawala kasi siya eh. Wala ka napapansin dito? Saan ba dito yung piscina ng dito? Ayan. May nakaupo. Tirik na tirik ang araw ng mga oras na yon, pero hindi nila ito inalintana. Subalit ang hapdi ng tiyan, sadyang mahirap na kalaban. Eto na nga, nagugutom na tsaka nauuhaw. Parang gusto ko na uminom ng tubig. At ako kahit sa tubig na lamang.
Binawi ng isang maliit na baso ng juice ang kanilang pagkauhaw, pero hindi ang kanilang gutom at lalong-lalo na hindi ang pagkauhaw nila sa nawawalang si Nedeline. May natira pa na 75, tapos bumili pa kami ng palamig, 2. 53, yan natira sa 100. Paano yung pananghalian nyo? Mamaya na lang kasi wala pa naman kaya pa naman siguro. Kayo po lang. Kaya nyo ba? Diba? Pagkakad-lakad lang kasi may mauuwi naman kami, may makakainan. Diyan sa Hipag. Yun sa pamasahe, maglakad-lakad lang naman ako para mapansin ko siya dyan. Hanap-hanapin ko siya dyan sa mga gilid. Habang lumilipas sa mga oras, lalo namang nangangamba ang mag-ina sa posibleng kinahinatnan ng nawawala nilang anghel. Maliit pa siya, nasagasaan siya po ng motor. 2 busy siya nasagasaan, kaya siguro nagkakatrauma na siya ngayon. Paiba-iba yung layo kasi palagi nang iniisip niya kung ano nang pinagsasabi. Namimiss ko lang talaga yung anak ko kasi hindi kami sanay na magkahiwalay. Kaya ang mga pagod nilang katawan at ang mga paang hirap na sa paghakbang, saglit muna nilang ipinahinga. Siguro naman, nanay. Sige muna saglit. Nangihina na ako eh. Panandalian man silang huminto sa paghahanap sa anak, tuloy-tuloy naman ang pagmumulto ng mga alaala nito at ang katotohanang hindi pa rin nila ito nakikita. Ayon kay Nida, si Nedeline raw ay may maigsing buhok, kayumanggi at salitang Bicol ang salita nito. Nung mga oras na yun, abala naman ang iba pa naming staff sa pakikipag-ugnayan sa RAC o Reception and Action Center sa Kamuning. At tiyempo namang nalaman namin na may kinukup-kup daw sila ngayon na isang 13 anyos na bata. Ang pangalan ng bata, Nedeline. At nung ito'y aming titigan, kamukha nito ang nasa poster na ipinamigay ni Nida. Ayon sa bata, iniwan raw siya ng kanyang Tito Albert sa terminal ng bus. Nung babae po, kinuha po niya ako sa nagtanong pa ako, sabi ko, ate, saan po dito? Ate, papuntang Bulan, kay Sorsogon, kay taga Sorsogon pa ako. Kung sabi niya, ate, ihatid na lang kita sa pulis. Inatid ako sa pulis sa DSW. At para daw makauwi na daw ako sa bahay. Unang dating siya, medyo umiiyak-iyak siya. Hindi niya alam. Hindi niya malam siya, parang naninibago siya. Kasi ang salita ng batang yan, Bicol. Ang mga araw dito ni Nedeline, kung minsan raw, talaga namang nakakalibang. Nagpipinta kami, minsan po naglalaro. Pero sa pagtatapos ng maghapong puno ng paglalaro at pagsasaya, sabay naman siyang bibisitahin ng isang gabi na idinuduyan siya ng kalungkutan. Umiiyak po. Kagabi nga umiiyak ako eh. Kasi po namimiss ko po mama ko at mga kapatid ko sinda lola. Malakas ang aming pakiramdam. Si Nedeline ang nawawalang anak ni Nida. Kaya naman agad naming sinundo si Nida papunta sa RAC. Pagdating sa shelter, agad na silang naghanap. Nung mga oras namang yun, masayang nakikipaglaro si Nedeline. Hanggang sa... Ayan! Ayan na! Ito na nga. Ano kayo? Sa pagkakataong ito, tila napawi ng lahat ng hirap ni Nida at ni Aling Norma. Sa wakas, nagbunga na rin ang kanilang pagsasakripisyo.
sabi niya, Albert, eh. Anumang lakas ng unos na dadaan sa ating buhay, matatapos at matatapos din yan. Sisikat at sisikat muli ang sinag ng pag-asa. At magwawakas din ang minsay inakala natin na tila walang katapusang paghihirap.